Dalawa kaming nakaupo sa isang maliit na kafe sa sulok ng syudad. Maliit ang lugar, pero komportable. Amoy kape, may kaunting musika sa background, at ang liwanag ng araw ay dumadaloy sa bintanang salamin. Sa harapan ko, si Daniel, ang lalaking minahal ko ng 3 taon. Sa harapan niya, ang maliit na kahon na naglalaman ng singsing na pinaghirapan kong bilhin. Ang singsing na yon, bawat detalye, ako ang pumili. Ang bato, ang disenyo, ang laki. Lahat, inisip ko para sa kanya. Hindi ito mura. Hindi rin ito basta-basta. Para sa akin, iyon ang simbolo ng pagmamahal ko ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa relasyon namin. 3 taon akong naghintay, 3 taon kong pinalipas ang mga tanong ng pamilya at kaibigan ko kung kailan kami magpapakasal. At ngayon, ako na ang gagawa ng hakbang. Ako na ang magpo-propose. Nakatingin lang siya sa kahon. Hindi niya man lang hinawakan. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagtanong. Ang tahimik ng paligid. Pero ang ingay sa loob ng dibdib ko, parang kulog. Masakit. Nakakabingi. Daniel, sabi ko. Pilit na pinapalakas ang boses ko. Mahal kita. Alam mo yan. At alam ko na hindi normal para sa babae ang mag-propose, pero hindi ko na kayang maghintay. Gusto ko nang magsimula ng pamilya kasama ka. Gusto kong tumanda kasama ka. Hindi sumagot si Daniel, pero nakita ko ang bahagyang pag-igkas ng mga labi niya, parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Ang mga mata niya, umiwas sa akin. Tumingin siya sa bintana, sa sasakyan sa labas, sa kahit anong maliban sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Parang may malamig na hangin na dumaloy sa katawan ko. Ang puso ko, na kanina lang puno ng pag-asa, ngayon ay binabalot ng takot. Pero hindi pa rin ako bumibitaw. Hindi pa rin ako sumusuko. Sabihin mo lang, Daniel. Bulong ko, sabihin mo kung gusto mo rin. Kung gusto mo akong makasama habang buhay. Kung mahal mo rin ako. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Pero ang mga mata niya, hindi ang mga mata ng lalaking minahal ko. Hindi iyon ang mga mata na nagpakilig sa akin noong una kaming nagkita. Hindi iyon ang mga mata na nagbigay sa akin ng pag-asa sa tuwing may problema kami. Ang mga mata niya ngayon, malamig, malayo. Hindi kita kayang pakasalan, sabi niya. Diretso, walang pag-aalinlangan. Para akong binagsakan ng mundo. Ang mga salita niya, parang mga kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Tumawa ba ako? Umiyak? Magalit? Hindi ko alam. Nakatitig lang ako sa kanya, naghihintay ng paliwanag, naghihintay na magsalita siya ulit. Pero wala siyang idinagdag. Walang sorry. Walang pero mahal kita. Wala. Bakit? Tanong ko. Halos hindi naririnig ang sariling boses. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang hinahanap mo. Hindi ko kayang maging taong gusto mong makasama panghabang buhay. Ang sakit ng mga salita niya, parang paulit-ulit na hampas sa puso ko. Pero hindi ako sumuko. Hindi ako umalis. Gusto kong malaman ang dahilan. Gusto kong marinig mula sa kanya kung ano ang mali sa akin. Ginawa ko na ang lahat, Daniel. Sabi ko, pilit na pinipigilan ng luha. Inuna kita sa lahat. Sinakripisyo ko ang sarili ko para sa relasyon natin. Ano pa ba ang kulang? Hindi siya sumagot. Tumayo siya, tuluyang iniwas ang tingin, at naglakad papunta sa pintuan. Hindi niya kinuha ang singsing. Hindi niya tinapos ang usapan namin. Basta na lang siya umalis. Iniwan niya ako, mag-isa. Sa isang kafe na ngayon ay parang napakalungkot. Ang singsing na pinaghirapan ko, nakapatong pa rin sa mesa. Ako, nakaupo, tulala, hindi alam kung ano ang gagawin. Pero bago siya tuluyang lumabas ng pintuan, may sinabi siya. Isang bagay na tumatak sa isip ko. Isang bagay na nagpaikot sa mundo ko. Huwag mo na akong hanapin. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit hindi kita kayang pakasalan. May iba. Sa sandaling iyon, lahat ng nararamdaman ko, pagmamahal,
pag-asa, galit, parang nawala. Ang natira na lang ay ang sakit. Ang matinding sakit na mas malala pa sa kahit anong sakit na naranasan ko sa buong buhay ko. Pagkatapos kong magdesisyon na mag-propose kay Daniel, gumawa ako ng lahat ng paraan para maging perpekto ang gabi. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero parang kailangan ko siyang patunayan. Para bang may bahagi ng puso ko na gustong sabihin, kaya kong gawin ang lahat para sa'yo, kahit na hindi mo ako ganap na sigurado. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, pinili kong magtiwala sa pagmamahal namin o sa iniisip kong pagmamahal namin. Binili ko ang engagement ring. Oo, ako ang bumili. Hindi ko na hinintay na siya ang gumawa ng hakbang. Nag-ipon ako ng ilang buwan. Itinago ang bawat sentimo at nilakad ang bawat tindahan sa mall para lang mahanap ang tamang singsing. Simple pero elegante. May maliit na diamante sa gitna. Sabi ng tindero, bagay ito sa babaeng may klasikong panlasa. Pero para sa akin, bagay ito sa lalaking mahal ko, si Daniel. Hindi niya alam na ako mismo ang naghirap para bilhin iyon. Hindi niya alam na bawat hakbang ko papunta sa tindahan, bawat pagpigil ko sa sarili para hindi bumili ng kahit ano sa mall, ay may kasamang dasal na sana tanggapin niya ang proposal ko. Ang gabi ng proposal ay hindi ko malilimutan. Pinili ko ang rooftop ng isang paborito naming kainan. May ilaw ng mga bumbilya na parang bituin. May malamig na simoy ng hangin at tanaw ang buong lungsod. Inayos ko ang lahat, mula sa pagkain hanggang sa musika. Nagpasadya pa ako ng maliliit na dekorasyon sa mesa, mga bulaklak na paborito niya, at isang bote ng alak na matagal na naming gustong tikman. Lahat ay perpekto, o iyon ang akala ko. Nang dumating si Daniel, nakangiti siya. Hindi niya alam ang sorpresa ko. Sinabi kong simpleng dinner lang, isang gabi, para mag-relax kami sa gitna ng lahat ng abala sa trabaho. Pero habang nag-uusap kami, habang tumatawa siya sa mga kwento ko, naramdaman kong parang may ibang bagay sa mga mata niya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may bigat sa likod ng mga ngiti niya. Hindi ko na pinansin. Ang mahalaga, nasa harap ko siya, at sa gabing yon, ipapakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pagkatapos naming kumain, tumayo ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Daniel, simula ko. Gusto kong sabihin sa'yo kung gaano mo binago ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang maging masaya araw-araw, kahit ang dami kong problema. Ikaw ang sagot sa lahat ng tanong ko. At ngayon, gusto kong itanong ito sa'yo. Lumuhod ako. Kinuha ko ang singsing mula sa maliit na kahon na iniipit ko sa bulsa ng coat. Tumigil ang oras. Kita ko ang gulat sa mukha niya, ang bahagyang pagbuka ng labi niya. Pero hindi ko nakita ang saya, ang excitement na inaasahan ko. Tumitig siya sa akin at sa isang iglap, parang bumigat ang hangin. Sa likod ng mga mata niya, may bagay na hindi ko maabot. Daniel, mahal mo ba ako? Tanong ko. Kahit alam ko ang sagot. Pakakasalan mo ba ako? Tahimik siya. Ang tahimik na yon ang pinakamalakas na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto ang lumipas, pero pakiramdam ko isang buhay na ang nasayang bago siya nagsalita. Lisa, bulong niya, pero parang sigaw sa tenga ko. Hindi ko magagawa. Pasensya ka na. Agad akong tumayo. Ang dating malamig na simoy ng hangin sa rooftop ay biglaang naging matinding init na sumakal sa akin. Gusto kong magtanong kung bakit, pero natutunan kong hindi lahat ng tanong ay may sagot. Tumalikod siya. Iniwan akong nakatayo roon. Hawak ang singsing na ako mismo ang bumili. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Paglabas ko ng rooftop, may nakita akong hindi ko inaasahan. Sa sulok ang nakaharap ako sa salamin. Hawak ang maliit na kahon ng singsing. Ang ganda nito. Isang bilog na diamante na kumikinang sa bawat galaw ng ilaw. Sa loob ng maraming buwan, pinag-ipunan ko ito, hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil sa pangarap niyang magkaroon ng ganitong klaseng singsing. Sa lahat ng kwento niyang narinig ko tungkol sa mga kaibigan niyang ikinasal,
Palaging binabanggit ang singsing. Ang laki, ang liwanag, ang presyo. Pakiramdam ko, lahat ng yon ay isang hamon. Hindi ko alam kung para sa akin o para sa kanya. Pero tinanggap ko ang hamon. Binili ko ang singsing, hindi para sa pagmamahal, kundi para sa panalo. Magugustuhan niya ito. Bulong ko sa sarili habang iniipit ang kahon sa pagitan ng daliri ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya. Pero ang tiyak ko, magiging perpekto ang araw na ito. Inayos ko ang buhok ko. Siniguradong nasa tamang posisyon ang suot kong pula na bestida. Ang kulay na ito ang paborito niya. Ang sabi niya, bagay sa akin ang pula. Tumayo ako ng tuwid. Pinilit ngumiti kahit nangangatal ang mga kamay ko sa kaba. Nasa isang magarang restaurant kami. Tahimik, may ilaw na dimmed at musika na tila bumubulong sa paligid. Pinili ko ito dahil gusto niyang maramdaman ang classic romance. Bahagya akong yumuko habang tinitingnan siya. Ang ganda ng ngiti niya habang nagkukwento tungkol sa trabaho niya. Pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang may kulimlim. Hindi ko masabi kung pagod lang o kung may tinatago siyang nararamdaman. Gusto kong itanong, pero natatakot akong masira ang plano. Ang ganda mo ngayong gabi, sabi niya, hinawakan ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Napansin ko ang konting pag-init ng pisngi ko. Ang paraan niyang magsalita, ang paraan niyang tumingin sa akin. Parang lahat ng takot ko ay nawawala. Siguro nga, tama ang desisyon ko. Siguro nga, ito na ang tamang panahon. Habang naghihintay kami ng pagkain, tumayo ako. Hindi siya nagtanong kung bakit, pero sumunod ang mga mata niya sa bawat galaw ko. Pakiramdam ko, lahat ng tao sa restaurant ay nakatingin sa akin. Nanginginig ang mga tuhod ko habang lumalapit sa harap ng mesa namin. Hininga, 1, 2, 3. Inilabas ko ang kahon mula sa bulsa ng bestida ko at dahan-dahang lumuhod. Ikaw ang mundo ko, sabi ko, halos pabulong. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagising araw-araw. Mahal kita at gusto kong ipakita sa lahat kung gaano kita kamahal. Will you marry me? Tumahimik ang lugar, pati ang musika, parang huminto. Naramdaman ko ang bigat ng bawat segundo hab. Sa araw ng kasal ng kaibigan ko, naramdaman ko ang bigat ng mga mata ng lahat sa paligid ko. Ang seremonya ay punong-puno ng kasiyahan, halakhak at pagmamahalan. Ngunit para sa akin, isa itong tahimik na paalala ng kabiguan. Sa bawat palakpak ng mga bisita, sa bawat pagngiti ng bride at groom, tila hinuhugot ang puso ko mula sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit naroon siya. Siya na nagpasimula ng lahat ng sakit na ito. Nakaupo siya sa dulong bahagi ng reception, tahimik, ngunit ang presensya niya ay parang nakakapasong apoy. Si Adrian, ang lalaking minahal ko ng buo, ang lalaking pinagtangkaan kong ipaglaban, ang lalaking iniwan ako ng walang paliwanag. Hindi ko mapigilan ang sarili kong sumulyap sa kanya habang nagtatagal ang gabi. Ang mga mata niya na minsang puno ng pangako ay tila malamlam, malayo, na parang may iniisip din siyang mabigat. Pero ano ang karapatan niyang magmukhang malungkot? Sino siya upang magpakita ng kahit na kaunting pagsisisi? Ako ang iniwan. Ako ang nagpakumbaba. Ako ang nagbigay ng lahat. Pati na ang engagement ring na ako mismo ang bumili. Hindi ko makalimutan ang araw na yon. Sa harap ng mga kaibigan namin, inilahad ko ang pagmamahal ko sa kanya. Buo ang loob, puno ng pag-asa. Nasa isang marangyang restaurant kami, may harana pang violinist na inarkila ko. Ang bawat detalye ng moment na yon ay pinlano ko ng maigi. Ibinigay ko ang lahat ng meron ako, kahit ang huling piraso ng pride ko. Pero ang sagot niya, hindi. Isang malamig na pagtanggi na parang sinaksak ako ng paulit-ulit. Ngayon, ilang buwan matapos ang insidenteng yon, narito siya sa harap ko, sa isang event kung saan ang pagmamahalan ay dapat ipagdiwang. Hindi ko alam kung sinadya ba niyang pumunta para lang ipamukha sa akin ang mga alaala ng pagkatalo ko.
Ngunit hindi ko siya hahayaang manalo. Hindi ko hahayaang makita niya akong durog. Kaya pinilit kong ngumiti, tumawa, at magpakita ng lakas kahit sa loob ko ay may bumubulong na galit. Habang tumatakbo ang gabi, napansin kong unti-unti siyang lumalapit sa direksyon ko. Hindi ko alam kung ano ang balak niya. Nagkunwari akong abala sa pag-usap sa ibang bisita, ngunit nararamdaman ko ang presensya niya, ang bawat hakbang niya papalapit. Nang sa wakas ay naroon na siya. Sa likod ko, naririnig ko ang paghinga niya, malalim ngunit hindi sigurado. Bakit ka nandito? Tanong ko, hindi lumilingon. Ang boses ko ay kalmado, ngunit sa loob ko ay may bagyong gumugulo. Hindi ko alam. Sagot niya, mahina, parang basag. Pero kailangan kitang kausapin. Lumingon ako. Sa wakas, nagtagpo ang mga mata namin. Ang galing niyang magpanggap na malungkot, pero hindi ako papadala sa palabas niya. Anong kailangan mo, Adrian? Wala na tayong dapat pag-usapan. Tama ka, sagot niya. Pero may isang bagay na kailangan kong sabihin. Pinilit kong huwag magpakita ng interes, ngunit ang puso ko ay parang naghuhumyaw. Ano ang sasabihin niya? Magsosorry ba siya? Magpapaliwanag? Pero sa totoo lang, ano pa bang silbi ng paliwanag niya? Wala na. Tapos na kami. Hindi ko na siya hahayaan pang sirain ang buhay ko nang higit pa sa ginawa niya. Hindi ko sinasadyang saktan ka noon, sabi niya. Parang balisang bata. Pero hindi ko kayang ibigay ang hinihingi mo. Hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo. Alam ko, sagot ko, malamig. At sana noon pa lang sinabi mo na ng maaga. May sumilay na kirot sa mukha niya, ngunit hindi ko ininda. Bawat salita niya ay parang patalim, ngunit hindi ko hahayaan ang sarili kong magmukhang mahina. Hindi ko hahayaan ang emotions ko na kontrolin ako. Nagpatuloy siya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero may dahilan kung bakit ako umalis. Nararamdaman ko ang tensyon. Ang bawat salitang binibitawan niya ay parang bomba na naghihintay sumabog. Pero sa halip na magtanong, tumahimik ako. Hinayaan siyang magpatuloy. May ibang babae, bulong niya. Halos di ko marinig. Parang huminto ang mundo ko. Ang galit na tinatago ko ay biglang sumiklab sa loob ko. Ngunit pilit ko itong kinontrol. Hindi ko siya binigyan ng reaksyon. Hindi ko siya bibigyan ng satisfaction na makita akong nasaktan. Bago pa man ang proposal mo, dagdag niya, alam kong hindi kita kayang mahalin ng buo. Hindi kita kayang lokohin. Kaya mas pinili kong umalis. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o magalit. Pero ang mas kinaiinisan ko ay ang katotohanang hindi ko pa rin mabura ang sakit na dulot niya. Ang lalaking sinukuan ko ng lahat ay lumihis ng landas dahil lang sa ibang babae. Tumayo ako. Diretso ang tingin. Hindi nagpapakita ng kahinaan. Salamat sa paliwanag mo, Adrian. Pero sana noon pa, hindi mo na ako nilapitan kung alam mong hindi mo ako kayang mahalin. Hindi siya sumagot. Tumayo rin siya. Tila balisang hindi alam ang gagawin. Ngunit bago siya makalayo, isang bagay ang napansin ko. Sa bulsa ng suit niya, may kumikinang na singsing. Ang parehong singsing na binili ko noon para sa kanya. Biglang bumaliktad ang mundo ko. Bakit nasa kanya pa ang singsing? Sino ang pinaplano niyang bigyan nito? At bakit tila may kirot sa mga mata niya habang hawak niya ito? Bago pa man ako makapag-isip ng maayos, tumalikod siya at naglakad palayo. Ngunit sa huling sandali, lumingon siya at may sinabi na nag-iwan ng tanong sa puso ko. Hindi ko siya binigyan ng singsing. Bulong niya. Dahil ikaw pa rin ang nasa isip ko, biglang nagdilim ang paligid. Sa kabila ng malamig na hangin ng gabi, nanatili akong nakaupo sa gilid ng fountain sa plaza. Ang tubig ay patuloy na tumutulo, tila walang pakialam sa kung anong nararamdaman ko. Pinagmamasdan ko ang engagement ring sa aking palad, ang singsing na binili ko para sa kanya, para sa amin. Ang singsing na, sa kabila ng lahat ng iniisip kong kahulugan nito, ay tila naging simbolo ng kahihiyan ko. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito hawak. Dapat siguro itinapon ko na,
o kaya'y iniwan sa mesa ng restaurant kung saan niya ako tinanggihan. Pero hindi ko magawa. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa batong nasa gitna ng singsing. Kumikinang ito. Pero parang nanunuya. Bumabalik sa akin ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Paulit-ulit na parang pelikula. Nakaplano ang bawat detalye. Mula sa reservation sa paborito niyang restaurant hanggang sa pagkuha ko ng tamang pagkakataon para ibaba ang tuhod ko sa harap niya. Pinag-isipan ko ang lahat. Mula sa mga bulaklak hanggang sa tamang tono ng boses na gagamitin ko. Alam kong hindi ako ang tipo ng babaeng gumagawa ng ganitong klasing bagay. Pero para sa kanya, handa akong sumugal. Nakita ko ang mga mata niya nang ilabas ko ang singsing. Hindi ko makakalimutan ang ekspresyon niya. Hindi galak, hindi sorpresa, kundi takot. Parang gusto niyang tumakbo. Pero nanatili siyang nakaupo, nakahawak sa gilid ng mesa. Ano to? Tanong niya, pero alam kong alam na niya ang sagot. Nang bumuka ang mga labi ko para sabihin ang mga salitang yon, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Mahal kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Will you marry me? Tahimik. Parang tumigil ang mundo sa loob ng ilang segundo. Naririnig ko ang galaw ng kutsilyo ng waiter sa malayo, ang mahihinang bulong ng mga tao sa paligid. Pero siya? Wala. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Hanggang sa makita ko ang bahagyang pag-iling ng ulo niya. Mabilis. Halos hindi halata. Pero sapat na yon para maramdaman kong bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ko kaya. Sabi niya sa wakas, pabulong. Pero sapat na upang maramdaman kong tinamaan ako ng libo-libong karayom. Bakit? Ano bang mali? Hindi ba niya ako mahal? Hindi ba niya nakikita kung paano ko ibinuhos ang lahat para sa kanya? Ang bawat segundo, bawat sentimo, bawat emosyon. Hindi ba niya nararamdaman kung gaano ko siya kamahal? Tumayo siya. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang pagtanggi niya o ang pag-iwan niya sa akin sa harap ng lahat ng tao sa restaurant na yon. Ang mga mata nila, ang mga bulong nila, ang mga tanong na hindi nila kailangang sabihin ng malakas. Pero ramdam ko, lahat iyon parang dagok sa akin. Pinulot ko ang singsing mula sa mesa nang umalis siya. Tila wala akong lakas para umiyak, para sumigaw. Naglakad lang ako palabas, walang direksyon, hanggang sa makarating ako dito sa plaza. Sa bawat saglit na nagdaan, pilit kong iniisip kung saan nagkulang. Mahal ko siya. Hindi ko ito ginawa para mapahiya siya o para ipakita sa ibang tao kung gaano ko siya kamahal. Ginawa ko ito dahil naramdaman kong handa na kami. Pero mali pala ako. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Kasabay ng tunog ng mga yapak, may paparating. Hindi ko nilingon, hindi ko pinansin. Hanggang sa maramdaman ko ang presensya niya sa tabi ko. Siya. Ang lalaking tinanong ko ng, "Will you marry me?" Pero tumanggi. Ang lalaking iniwan ako sa restaurant. Paano niya ako natagpuan? Hindi ko alam. Pero narito siya, nakatayo sa harap ko. Ang mga mata niya, puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi galit, hindi lungkot, hindi saya. Parang may hawak siyang sikreto. Alam kong nasaktan kita, sabi niya. Boses mahina pero malinaw, pero hindi ko kayang magpanggap. Nagtaas ako ng tingin sa kanya. Pilit na inuunawa ang ibig niyang sabihin. Hindi kita mahal sa paraang mahal mo ako. Dagdag niya, at doon ko naramdaman ang matinding sakit na tila sumira sa puso ko. Parang may pumipigas sa dibdib ko. Ang mga salitang yon, ang katotohanan yon, ay mas masakit pa sa pagtanggi niya. Bakit mo inaksaya ang oras ko? Tanong ko, halos pasigaw. Bakit mo hinayaang umabot tayo sa ganito kung hindi mo pala ako kayang mahalin? Tahimik siya, walang sagot. At sa katahimikan niyang yon, doon ko naramdaman ang huling piraso ng pagkatao kong nawawala. Tumayo ako. Ang singsing nasa palad ko pa rin. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad. Sabi ko, bago tuluyang lumayo.
Pero bago pa ako makalayo, narinig ko ang boses niya, puno ng tensyon at sakit. Hindi kita mahal, dahil may mahal akong iba. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang maliit na kahon na naglalaman ng engagement ring, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung paano ako umabot sa puntong ito. Ang kwintas na ibinigay niya sa akin noong aming ikalawang anibersaryo ay nakasabit pa rin sa leeg ko, tila isang paalala ng mga pangakong binitiwan niya noon, mga pangakong ngayoy parang usok na naglaho sa hangin. Ang bawat detalye ng gabing iyon ay naglalaro sa isip ko, paulit-ulit, na para bang pinipilit akong balikan ng sakit. Hindi ko mapigilan ang magalit sa sarili ko. Ako ang nagplano ng lahat. Ako ang bumili ng singsing. Ako ang nag-isip kung paano magiging espesyal ang gabi para sa amin. Pero sa huli, ako ang naiwan na nakatunganga at basag ang puso. Ang singsing ay hindi mura, pero hindi iyon ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ang damdamin ko, ang pag-ibig ko sa kanya, ang tiwala ko na kami ang para sa isa't isa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan nagsimula ang lahat ng pagkakamali. Sa loob ng 4 na taon naming magkasama, palagi kong nararamdaman na may kakaibang koneksyon kami. Hindi siya perpekto, pero sino ba ang perpekto? Hindi rin ako perpekto, pero ang mahalaga, palagi akong nandyan para sa kanya. Sa bawat hamon, sa bawat masakit na yugto ng buhay niya. At palagi kong inisip na darating ang araw na babalik niya ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos ko. Pero mali pala ako. Noong gabing iyon, inanyayahan ko siya sa isang restaurant na madalas naming puntahan. Hindi magarbo ang lugar, pero may kakaibang init na parabang kami lang ang nasa mundo tuwing naroon kami. Pinalamutian ko ang mesa ng mga bulaklak na paborito niya, puting rosas. Nag-order ako ng pagkain na alam kong gusto niya. Lahat ay perpekto. O iyon ang akala ko. Nang dumating siya, may kakaibang lungkot sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong magtanong, pero ngumiti lang siya at sinabing pagod lang siya mula sa trabaho. Hindi ko pinansin ang hinala ko. Mas pinili kong ituon ang pansin sa plano ko. Wala akong ideya na yun na pala ang simula ng isang masakit na pagtatapos. Habang kumakain kami, palihim kong hinahawakan ang kahon sa ilalim ng mesa, pilit na pinapalakas ang loob ko. Nang matapos na ang pagkain, tumayo ako at lumuhod sa harap niya. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya, pero hindi ko inisip na masama iyon. Sa halip, ginamit ko ang pagkakataong yon para sabihin ang pinakamahalagang mga salita na matagal ko nang iniisip. Minahal kita mula sa araw na nakilala kita. Ikaw ang naging liwanag sa madilim kong mundo. At gusto kong ipangako sa'yo na magiging liwanag din ako sa buhay mo. Mahal kita at gusto kong makasama ka habang buhay. Will you marry me? Ang mga salita ko ay parang tumalbog sa pader. Walang sagot. Ang katahimikan ay naging isang mabigat na piring sa aking mga mata. Hanggang sa marinig ko ang paghinga niya ng malalim. Kitang-kita ko ang pagkibit ng balikat niya, ang pag-iwas ng tingin, ang paggalaw ng mga kamay niya sa mesa, na parabang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi ko kaya. Bulong niya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noong oras na yon. Parang may malaking alon na dumaan sa dibdib ko, isang alon na nagwasak sa lahat ng pinaghirapan kong itayo. Anong hindi mo kaya? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Hindi kita kayang pakasalan. Sagot niya. Mas malakas na ngayon, mas malinaw, mas masakit. Tumayo siya, iniwan ang pagkain sa mesa at iniwan ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga taong nakatingin sa amin. Ang singsing ay nasa kamay ko pa rin. Parang isang paalala ng kahihiyan ko. Pag-uwi ko, wala siyang kahit isang tawag o mensahe. Sinubukan kong maghintay, pero wala. Hanggang sa dumating ang umaga, wala pa rin siyang paramdam. Sa loob ng ilang araw, sinubukan kong intindihin ang dahilan niya. Sinubukan kong kausapin siya,
Pero palagi siyang abala, palagi siyang may dahilan. Hanggang sa isang araw, nagising ako ng maaga dahil sa isang tawag mula sa kaibigan namin. Ang boses niya ay puno ng kaba at ang mga salitang sinabi niya ay naging isang suntok sa dibdib ko. May nakita akong post sa social media. May ibang babae na kasama siya at may engagement ring na hawak niya. Biglang nanlambot ang mga tuhod ko. Ang singsing na binili ko para sa kanya ay nasa ibang kamay. Pagkatapos ng mga nangyari sa restaurant, halos wala na akong lakas para bumalik sa kahit saan. Parang bumagsak ang buong mundo ko. Ang engagement ring na ako mismo ang bumili. Ang plano kong magbigay ng moment na hindi niya makakalimutan. Lahat iyon ay tila ba naging isang malaking biro na ako lang ang hindi natawa. Ang sakit. Ang sakit na parang di ko na kayang huminga. Umuwi ako sa apartment na magulo pa rin mula sa pagmamadali kong umalis kaninang umaga. Ang mga damit na pinagpilian ko para sa perfect proposal ay kalat-kalat sa kama. Ang mga sapatos na pinagpilian ko ay nakahambalang sa sahig. Sinipa ko yon sa gilid habang bumagsak ako sa sofa. Ang engagement ring na nasa maliit na kahon, nasa bulsa ko pa rin. Hindi ko alam kung gusto ko itong itapon o itago. Pero ang isang bagay na malinaw, hindi ko kayang tingnan ito. Ang mga mata ko ay nanlalabo mula sa pag-iyak, pero may isang bagay na pilit pumapasok sa isip ko. Ang mga mata niya noong tumanggi siya. Hindi galit, hindi rin takot. Parang may halong lungkot pero may determinasyon. Hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit ganun ang tingin niya? Kung hindi niya ako mahal, bakit hindi niya ako basta tinanggihan ng malamig? Bakit parang may mas malalim na dahilan? Sa gitna ng pag-iisip ko, tumunog ang cellphone ko. Siya, si Liam. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman, galit, kaba o lungkot. Pero sinagot ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ginawa ko. Bakit? Ang tanong ko, diretso, malamig. Baka pwedeng mag-usap tayo. Sagot niya, mababa ang boses, parang may bigat. Hindi ko gustong umalis ng ganon kanina. Hindi mo gustong umalis ng ganoon? Pero tingin mo ba gusto kong marinig na tinanggihan mo ako sa harap ng lahat? Ang galit ko ay hindi ko na napigilan. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon. Wala akong oras para sa mga drama mo. Tahimik siya saglit, pero naririnig ko ang mabibigat na paghinga niya. Pwede ba kitang makita? Hindi ko kayang ipaliwanag ito sa telepono. Bakit? Tanong ko ulit. Ano pang dapat ipaliwanag? Hindi mo ako mahal. Malinaw naman yon. Hindi ganon, anya, at sa tono ng boses niya, may kung anong bumaluktot sa puso ko. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. May bahagi ng sarili ko na gustong tumanggi. Gusto kong ipakita na hindi ko siya kailangan, na kaya kong magpatuloy kahit wala siya. Pero may bahagi rin ng puso ko na gustong marinig ang paliwanag niya. Gusto kong malaman kung bakit ganun ang tingin niya sa akin kanina. Kaya, sa huli, pumayag ako. Nagkita kami sa park na malapit sa apartment ko. Malamig ang hangin at ang mga dahon ng puno ay mahina ang kaluskos sa paligid. Naroon siya, nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste at sa paglapit ko, nakita ko ang bigat sa mga mata niya. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Hindi ko alam kung ano ang maririnig. Salamat sa pagpunta, anya. Pero hindi ko siya sinagot. Gusto kong marinig ang paliwanag niya, hindi ang pasasalamat. Tumitig siya sa lupa bago siya nagsalita. Hindi ko tinanggihan ang proposal mo dahil hindi kita mahal. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita mahal. Sa paraang inaasahan mo, sagot niya. Ang mga salitang yon ay parang dagok sa dibdib ko. Mahalaga ka sa akin. Sobra. Pero hindi ko kayang ibigay ang nararapat para sa'yo. Hindi ko kayang maging taong inaasahan mo. Ikaw lang ang kailangan ko. Tugon ko. Pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Ikaw lang ang gusto ko. Bakit hindi mo kayang makita iyon? Umiling siya. Hindi ganoon kadali. May mga bagay akong hindi mo alam tungkol sa akin.
Mga bagay na hindi ko kayang ibahagi sa'yo. Mga bagay na magpapabago sa tingin mo sa akin. Parang may bumagsak na yelo sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ano ba ang sinasabi mo, Liam? Ano ba ang tinatago mo? Tumahimik siya. Halos maririnig mo ang hangin sa pagitan namin. Parang ang mundo ay tumigil sa pag-ikot, hinihintay ang sagot niya. May ibang tao. Bulong niya. Halos hindi ko marinig. Ang mga salitang yon ay tumama sa akin ng parang kidlat. Ano? Halos sigaw ko. Ibang tao? Ibig mong sabihin may iba kang mahal? Hindi, aniya. At sa tono ng boses niya, tila may halong pighati. Hindi ko siya mahal, pero may responsibilidad ako sa kanya. May buhay akong hindi mo alam. Napaatras ako, hindi makapaniwala sa naririnig ko. Responsibilidad? Anong klaseng responsibilidad? Tumitig siya sa mga mata ko, at sa wakas, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. May anak ako. Sa bawat hakbang ko papunta sa restaurant, pakiramdam ko'y lumulubog ang lupa sa ilalim ng mga paa ko. Hindi ko alam kung bakit parang may bumibigat sa dibdib ko habang papalapit ako. Ang singsing na binili ko, isang bagay na dapat nagpapasaya sa akin, ay parang nagiging isang tanikala. Ang kahon nito, nasa maliit na bulsa ng aking bag, ay parang may sariling pulso, pumipintig sa ritmo ng kaba at takot na nararamdaman ko. Nasa loob na siya, nakaupo sa dulong bahagi ng dining area sa may bintana. Suot niya ang paborito niyang asul na jacket na lagi niyang sinasabi na swerte raw sa kanya. Nakangiti siya sa akin habang papalapit ako. Pero sa likod ng nangiti niya, may kung anong hindi ko maipaliwanag. Parang may lungkot o pag-aalinlangan na hindi niya kayang itago. Ang ganda mo ngayon, bungad niya habang tumayo para salubungin ako. Ang boses niya ay parang musika, pero sa pagkakataong ito, may bahid ng lamig. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ba ito o talagang may kakaiba sa kanya ngayong gabi. Salamat, sagot ko, pilit nang umiti. Pero hindi ko nagawang itago ang panginginig ng kamay ko nang ilapag ko ang bag sa gilid ng upuan. Napansin niya yata yon dahil umiling siya. Waring tinatanggal ang tensyon sa pagitan namin. Umorder kami ng pagkain, pero halos walang lasa ang bawat kagat ko. Ang usapan namin ay pabalat bunga lamang, mga simpleng kwento tungkol sa trabaho, mga karaniwang bagay. Pero sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ko ang paglayo niya sa akin. Hindi ko na maramdaman ang dating init ng pag-uusap namin. Parang may tabing na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Tumingin siya sa akin habang nilalaro ang baso ng tubig sa harapan niya. May gusto akong sabihin. Usal niya, halos pabulong. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ba ang pagkakataon? Pero bago pa siya makapagsalita, mabilis akong bumunot ng kahon mula sa bag. Hindi ko na siya hinintay. Tumayo ako, lumuhod sa harap niya, at inilabas ang singsing. Hindi ko na inisip ang mga tao sa paligid. Hindi ko na rin narinig ang mga mahinang bulungan ng mga diners na napatingin sa amin. Ang mundo ko, umiikot lang sa kanya. Sa lalaking nasa harapan ko. Sa lalaking minahal ko ng buong puso. Ikaw ang mundo ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya. Gusto kong magkasama tayo habang buhay. Will you marry me? Ang boses ko'y nanginginig, pero puno ng tapang. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya agad nakasagot. Parang tumigil ang oras. Ang tingin niya sa akin, puno ng gulat, pero may halong takot. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Ang dapat sana'y masayang sandali ay biglang nabalutan ng malamig na hangin. Bakit mo ginawa to? Tanong niya, halos pabulong. Ang tanong niya ay parang karayom na tumusok sa puso ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na nilalabanan ang panginginig ng boses ko. Napatingin siya sa singsing tapos sa akin. Tumayo siya, iniwas ang tingin at huminga ng malalim. Hindi ko kayang gawin to. Hindi ko kayang sagutin ang tanong mo. Hindi ko maintindihan.
Bumagsak ang mundo ko sa loob ng ilang segundo. Bakit? May nagawa ba akong mali? Hindi mo ba ako mahal? Ang bawat salita ko ay puno ng pighati. Hindi ko na naisip ang mga tao sa paligid. Ang mahalaga lang sa akin ay ang sagot niya. Mahal kita, pero hindi sa paraang iniisip mo. Sagot niya, hindi tumitingin sa akin. Parang sinaksak niya ang puso ko ng paulit-ulit. Ang mga mata ko, punong-puno na ng luha. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na hinahanap ang paliwanag sa kanya. Huminga siya ng malalim. Parang sinasakal ng sariling damdamin. May iba na akong mahal. Biglang tumahimik ang paligid. Ang bawat tunog sa restaurant, ang mga tawanan, ang pinggan, ay nawala sa pandinig ko. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na salita. Gusto kong magtanong, pero naubusan na ako ng lakas. Tumayo ako, pilit na iniipit ang kahon ng singsing sa kamay ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo hinintay ang sandaling ito para saktan ako? Ang boses ko, puno ng galit at puot, pero may halong sakit na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Ang mga mata niya punong-puno ng lungkot. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, ayokong saktan ka. Pero hindi na tama ito. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang relasyon natin. Tumalikod siya. Iniwan ako sa harap ng lahat. Ang singsing, nasa kamay ko pa rin. Pero parang wala nang halaga. Ang lahat ng plano ko para sa gabing ito ay nawasak. Ang bawat pangarap ko para sa aming dalawa ay naglaho. Pero bago siya tuluyang makalabas sa pintuan, may nakita akong pamilyar na mukha na naghihintay sa kanya. Isang babae, kilala ko siya. Kaibigan ko, best friend ko. Lumapit siya sa kanya at nagyakapan sila. Ang yakap na yon ay hindi simpleng yakap. Ito'y puno ng pagmamahal. Ang klase ng pagmamahal na minsan ay naramdaman ko mula sa kanya. Biglang nagkaroon ng liwanag ang lahat. Siya ang iba. Ang taong mahal niya ay ang kaibigan kong pinagkatiwalaan ko ng lahat. Kasabay ng malamlam na liwanag mula sa lamparan ng kwarto, nanatili akong nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang kahon ng singsing na nagdulot ng pinakamalalim na sugat sa puso ko. Ang malamig na hangin mula sa bintana ay tila nagdadala ng mga alaala ng gabing iyon. Ang gabing akala ko'y magiging simula ng panghabambuhay na saya. Sa halip, naging ito ang gabi ng pinakamalala kong pagkatalo. Naalala ko ang bawat detalye ng aming hapunan. Ang mapusyaw na ilaw ng kandila, ang mabining tugtog sa background, ang paraan niyang ngumiti habang pinagmamasdan ako. Buong puso kong inihanda ang bawat bahagi ng gabing iyon. Ang pagkain, ang lugar, ang suot kong damit. Lahat ay perpekto. Sa isip ko, walang puwang para sa pagkakamali. Sigurado akong mahal niya ako. Sigurado akong kami ang para sa isa't isa. Pagkatapos naming kumain, tumayo ako at kinuha ang maliit na kahon mula sa bag. Nang bumalik ang tingin niya sa akin, may halong pagtataka at aliw sa mukha niya. Lumuhod ako sa harapan niya, sabay bukas ng kahon. Ang singsing ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kandila. Tila pinatutunayan ang halaga ng pagmamahal ko sa kanya. Huminga ako ng malalim at sinabi ang mga salitang pinraktis ko ng paulit-ulit araw-araw. Mahal kita at gusto kong makasama ka habang buhay. Pakasalan mo ako. Sa mga pelikula, ang ganitong eksena'y laging puno ng saya at pag-iyak sa tuwa. Pero ang nangyari sa akin ay kabaligtaran. Natahimik siya. Hindi siya ngumiti, hindi siya sumagot. Ang mga mata niya'y biglang nagbago. Parang may takot, parang may alinlangan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katahimikang yon. Ang bawat segundo'y parang isang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Sa wakas, nagsalita siya. Hindi ko kayang tanggapin to. Mahinang sabi niya, halos bulong. Ang mga salitang yon ay parang dagok sa dibdib ko.
Ramdam ko ang pagkapahiya, hindi lang sa harap niya, kundi sa harap ng lahat ng inaasahan kong magiging masaya para sa amin. Tumayo siya mula sa upuan, iniwas ang tingin, at ang huling sinabi niya bago umalis ay, "Pasensya ka na. Hindi ito ang tamang panahon." Iniwan niya ako roon, nakaluhod pa rin. Hawak ang singsing na parang wala ng halaga. Ang mga tao sa paligid ay nagtinginan. May mga bulong, may mga tawa. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo at naglakad palabas ng restaurant. Pero alam kong bawat hakbang ay masakit, bawat paghinga ay mabigat. Simula noong gabing iyon, sinubukan kong intindihin kung saan ako nagkamali. Mahal ko siya, ngunit bakit niya ako tinanggihan? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Hindi ba sapat ang lahat ng ginawa ko para sa kanya? Ang mga tanong na ito'y paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko at wala akong nakukuhang sagot. Hanggang isang araw, habang nakatingin ako sa singsing, isang bagay ang napansin ko. Sa panlabas, ang singsing ay perpekto. Kumikinang, maganda, mahal. Pero sa ilalim nito, may nakaukit na mga salita. Hindi ko ito napansin noong una. Pero ngayon, tila sinadya ng liwanag na ipakita ito sa akin. Ang nakaukit ay, "Para kay Mia." Ang pangalan ko ay hindi Mia. Nanlaki ang mga mata ko. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng detalye. Ang mga pagliban niya sa mga dinner namin, ang mga tawag na hindi niya sinasagot, ang mga oras na tila wala siya sa akin kahit magkasama kami. Hindi ako ang laman ng puso niya. May iba. Parang nahulog ako sa isang bangin. Ang singsing na ito, na inakala kong simbolo ng pagmamahal namin, ay para sa ibang babae. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan yon. Sa lahat ng sakit na naramdaman ko, ito ang pinakamatinding dagok. Ako ang bumili ng singsing. Ako ang lumuhod. Ako ang nag-propose. Pero ang singsing na yon ay para sa ibang tao. Ang irony ay nakakakilabot. Sa galit at hinanakit, kinuha ko ang singsing at itinapon ito sa sahig. Tumilapon ito. Naglalanding sa ilalim ng mesa. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na napigilan. Sa lahat ng ginawa ko para sa kanya, sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, ito ang kapalit. Ang pagiging pangalawa, pero hindi ako pwedeng manatili sa ganitong estado. Hindi ko pwedeng hayaang malunod ako sa sakit. Tumayo ako. Pinulot ang singsing at nagdesisyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa singsing na ito. Pero alam kong hindi ko pwedeng itago. Kailangang malaman niya na alam ko. Kailangang malaman niyang hindi ako mananatiling tahimik. Habang hawak ko ang singsing, tumunog ang telepono ko. Ang pangalan niya ang lumabas sa screen. Tumigil ang paghinga ko. Sa unang pagkakataon simula ng gabing yon, tumawag siya. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong hindi ito simpleng tawag. Alam kong may sasabihin siya. At handa akong marinig ito. Kahit ano paman. Tumayo ako sa gitna ng silid habang hawak ang kahon ng singsing na tila mas mabigat pa ngayon kaysa sa buong mundo. Naririnig ko ang mahinang tunog ng ulan sa labas na parang background music sa trahedya kong eksena. Sa harapan ko, si Jackson, ang lalaking pinaglaanan ko ng lahat ng oras, pagmamahal at tiwala, ay nakatingin sa akin na para bang hindi niya maintindihan kung bakit ko ginawa ito. "Alam mo bang mahal kita?" Tanong ko. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Hindi ko alam kung para sa kanya ang tanong na yon o para sa sarili ko. Dahil sa sandaling iyon, parang nawalan na ako ng direksyon. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang tahimik habang pilit kong binibigyan ng kahulugan ang kanyang ekspresyon. Hindi ko alam kung galit ba siya, nalilito, o talagang wala lang pakialam. Ang katahimikan niya ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sagot na maaari niyang ibigay. "Jackson, mahal kita." Ulit ko, mas madiin. Kaya ginawa ko ito. Kaya ako lumuhod, kaya ko binili ang singsing na ito. Gusto kong patunayan na kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Sa wakas, nagsalita siya. Pero hindi iyon ang sagot na inaasahan ko.
Hindi ba dapat lalaki ang gumagawa ng ganito? Hindi ba dapat ako ang magpo-propose sa'yo? Napanganga ako sa sagot niya. Hindi ko alam kung insulto ba yon o simpleng obserbasyon. Pero ang mas masakit ay ang tono niya. Parang wala lang. Parang hindi mahalaga ang lahat ng pinagdaanan ko para sa gabing ito. Ang damdamin ko'y parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ba mahalaga kung sino ang magtanong? Sagot ko. Pilit na pinapaalala sa sarili na huwag magmukhang desperado. Ang mahalaga ay mahal kita at gusto kitang makasama habang buhay. Huminga siya ng malalim, tila nag-iisip bago magsalita ulit. Pero ang sumunod niyang sinabi ay parang punyal na tumarak sa puso ko. Hindi ko alam kung handa ako sa ganito, Luna. Hindi ko alam kung handa akong magpakasal sa'yo. Narinig ko ang tunog ng basag na salamin sa loob ng dibdib ko. Ang singsing na hawak ko ay biglang naging walang halaga. Sinubukan kong intindihin siya, pero paano? Paano mo maiintindihan ang isang bagay na tila nagwawasak sa buo mong pagkatao? Hindi mo alam. Kung handa ka? Ulit ko, hindi makapaniwala. Jackson, 3 taon na tayong magkasama. Akala ko kilala kita. Akala ko. Alam ko kung ano ang direksyon ng relasyon natin. Pero ngayon, sinasabi mo sa akin na hindi mo alam? Tumayo siya mula sa kinauupuan niya. Ang mga mata niya umiwas sa akin. Parang may bigat na bumalot sa kwarto. Luna, hindi ko sinasabing hindi kita mahal. Pero hindi ito ang tamang oras. Hindi ito ang tamang paraan. Tamang paraan? Ulit ko. Mas malakas na ngayon ang boses ko. Hindi ko na kayang pigilan ang galit na unti-unting pumupuno sa akin. Ano pa bang tamang paraan ang hinahanap mo, Jackson? Ano pa bang kulang? Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Binuhos ko ang lahat ng pagmamahal ko. Pero sa huli, hindi pa rin pala ito sapat. Tahimik lang siya. Pero ang katahimikan niya ay parang sigaw sa tenga ko. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya mararating. Parang may pader na biglang tumayo sa pagitan naming dalawa. At kahit anong gawin ko, hindi ko yun mabasag. Alam mo ba kung bakit ko binili ang singsing na ito? Tanong ko. Ang mga mata ko ngayon ay puno na ng luha. Hindi ko na kayang pigilan. Binili ko ito hindi lang para sa proposal na ito. Binili ko ito para patunayan sa sarili ko na kaya kong labanan ng takot, ang duda, ang lahat ng bagay na nagpapahirap sa akin. Pero ikaw ang bumigo sa akin. Hindi siya sumagot. Hindi siya gumalaw. Para siyang statwa na walang buhay, walang emosyon. Nakaramdam ako ng malamig na hangin sa likod ko, pero hindi iyon galing sa bintana. Galing iyon sa kanyang presensya o sa kawalan nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na ayaw kong tanggapin. Hindi na kami pareho ng direksyon. Siguro nga mali ako. Bulong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Mali ako sa pag-aakalang kaya kong baguhin ang takbo ng relasyon natin. Mali ako sa pag-aakalang kaya mong sumabay sa mga pangarap ko. Iniabot ko sa kanya ang singsing, pero hindi niya ito kinuha. Nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Ang ekspresyon niya hindi ko mabasa. Sa huli, ibinagsak ko ang singsing sa mesa sa tabi niya. Hindi ko alam kung galit ba ako o sadyang wala na akong lakas na magpumilit pa. Luna, simula niya, pero pinutol ko agad siya. Tama na, Jackson. Hindi ko na kayang makinig. Ayoko na. Tumalikod ako at lumakad palabas ng silid. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo sa kanya. Kailangan kong makalayo sa sakit. Pero bago ko maisara ang pinto, narinig ko ang boses niya, mahina pero malinaw. Hindi ikaw ang problema, Luna. Ako. At doon ko napagtanto ang mas masakit na katotohanan. Hindi niya ako iniwan dahil hindi niya ako mahal. Iniwan niya ako dahil hindi niya kayang mahalin ang sarili niya.